Hi guys, this is Legend and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, merong nagtanong sa akin doon sa isa kong video kung may pag-asa daw ba na magbago yung mga amo dito sa Hong Kong, yung lumambot yung ugali, yung ano ba, yung magbago nga. Ayan. So sa akin is nagbago sila, pero iba-iba kasi tayo ng amo. Baka sa akin lumambot, ganyan. Nakita nila na ano naman talaga. Wala. Yung una naman kasi, nagbago lang or salbahe lang yung amo ko nung una. Yung parating nakasimangot, nakakatakot. Kasi nga, nung time na yon nagsiselos pa siya sa akin. Pinagsiselosan niya pa ako sa asawa niya. Kasi nung, merong maliliit na lumilipad. So, dito kasi sa Hong Kong, kung anumang mga animals or insect na dumating sa bahay nila ni amo, hindi mo alam kung saan nanggaling, ikaw yung sisisihin kahit naman hindi ikaw yung may gawa or wala naman, malinis naman yung bahay, ganoon. So, ikaw yung parang na hindi ka naglinis, ganyan yung nangyari. Kaya ngayon, maraming mga lumilipad na maliliit na parang galing sa prutas. Hindi ko alam kung may nabubulok na prutas dito, pero wala naman ako dito sa loob ng kwartong ganon na ayan, lumilipad-lipad. So, pag nakita yan ng amo ko, mas stress na naman yung amo ko. Nakita niya na yan. Pinapahanap niya sa akin. Saan ko hanapin? So, ang issue is, yun nga, nagbabago. Nung una, nakasimangot yung amo ko sa akin. Parati akong pinag-iinitan. Parating nakasimangot, nagdadabog. Tapos, hindi mo siya makausap ng matino. Ganyan. So, ang reason is pinagseselosan niya ako and parating magulo yung bahay, parating nag-aaway, walang konting lang sa kanya ng amo kong lalaki, sisigaw na siya kaagad. Alam mo yung ewan ko anong nangyari sa kanya nung time na yun kasi nga nagsiselo siya. So, nung huli na parang okay na sinabi ko na sa kanila na may nobyo nga ako, ganyan. So, nanahimik na yung amo kong babae, kampante na siya, na wala siyang maano sa akin. And umiiwas na din ako sa amo kong lalaki. Umiiwas naman talaga ako nung una. Pero mas lalo akong umiwas nung hindi na talaga ako nakikipag-usap sa amo ko hanggang ngayon. Amo kong lalaki. Hindi na ako nakikipag-usap kahit nandito siya sa bahay. Basta hindi niya lang ako utusan. Hindi talaga ako sumasagot sa kanya. So, hindi talaga ako, kahit nandyan, kapag kaming dalawa lang, bahala ka dyan sa buhay mo, bahala din ako dito. Basta wala ka lang iutos sa akin, hindi kita papansin, hindi ako nakikipag-usap sa'yo. Kahit nakita ka ta dyan kung saan ka man, wala akong pakialam sa'yo. So, ganun. Kung nandun siya sa may sala, nandun lang ako sa kusina, nagsiselfone kapag wala na akong trabaho, tas siya, bahala siya dyan sa buhay niya. So, ganun lang yung setup namin. Kaya, yung amo kong babae, natuwa kasi nga, hindi ako maharot ba. So, yun yung kung bakit nagbago ng pakikitungo yung amo ko sa akin. Kasi nga, wala siyang wala na siyang issue doon, about doon. Pangalawa is, sobrang lapit ko na sa bata. Ayan, so isa yan sa nagustuhan nila. And yun talaga yung pinakatapuan talaga kung bakit ni-renew ako and kung bakit bumait sa akin. Dahil nga, yung bata sa akin lang talaga naniniwala. Alam mo yun, kapag sinabi kong uminom ka ng tubig, iinom yan ng tubig, wala ng ano-ano. Ayan, natatakot yan siya sa akin kapag sasambitin ko yung buo niyang pangalan. Pag Emma lang, hindi yan siya takot. Pag Emma, ganun na. Ibig sabihin nun, bumalik ka na dito pag tinawag kita ng ganun kasi nagagalit na ako. Ayan, tapos kagabi hindi ako nakatimpi ba. Napikon ako. Nandyan yung amo kong lalaki sa sopa. Sabi niya sa akin, napikon ako. Hindi siya ganyan dati. Dati may pasuyo pa yan. Pasuyo naman, paabot ng ganto. Ngayon iba. Sabi niya sa akin, bigyan mo ako ng papel. Tapos sabi ko, mamaya na kasi nagbo-blower ako ng buhok mo. Bigyan mo nga ako ng papel. E di, kinuhanan ko ng papel. Mamaya, bigyan mo ako ng lapis. Bigyan mo ako ng ballpen. Bigyan mo ako ng gunting. Gumanon siya. Bigyan mo ako ng gunting. Wala nang pakikisuyo. Parang, give me ballpen. Give me scissor. Putang ina, nainis ako ba? Manda ka sa akin. Isakto umalis yung amo kong lalaki. Pag sabi niya ganun, give me tape. Ganunin ko nga yung ulo niya. Huy, tarantado ka, sabi kong ganun sa kanya. What are you doing? Sabi kong ganun sa kanya. Parang nagulat siya ba? Ginanon ko siya, tas yung mukha ko iba na. Sabi ko parang, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka? Wala ka ng galang? Parang sinabi kong ganun sa kanya. Tas nagulat siya, na parang naano din siya na bakit ganun yung pagkakasabi niya. Hindi niya na ako inutusan, siya na kumuha ng tape. Kasi nakakaano yung parang wala na siyang galang.
simula pagdating ko, kada balik nila galing sa labas, umiiyak siya. Tapos parating galit. Kung hindi yung amo kong babae yung galit, yung amo kong lalaki. Kasi nga, nag-iba na yung ugali niya. Nawala lang ako ng 3 linggo, yung ugali niya bumalik na naman sa pagiging abnormal, demonyo. Hindi na kasi siya naaanuhan. O, sasabihin ng iba, masama na naman ugali ko. Totoo yan. Salbahe talaga mga bata dito. Kung masama pa akong katulong, kasi yun yung comment dyan. Ang sama mong katulong, ganyan ka mag-ano sa ano mo. Kung masama pa ako, binigyan ba ako ng amo ko ng pera? Nirenew ba ako? Tapos pagka binibigyan ako ng malaki sa Chinese New Year kung masama ako. Ano lang talaga, natutuwa nga sila na didisiplina ko yung anak nila. Kasi kung hindi, mas lumala yung ugali niyan. Hindi nila kasi nakokontrol. Hindi nila napagsasabihan kasi sumisigaw. Pag ako, takot siya sa akin. So sa akin lang siya naniniwala. Kaya kailangan, habang medyo maliit-liit pa yung sungay niya, inaano ko na talaga. Sinasabi ko, huwag mong gawin yung ganyang ugali mo. Hindi nakakatuwa. Akala mo ba, pagka ganyang ugali mo, tapos nasa labas kayo, sino yung mapapahiya? Yung mama mo, ibig sabihin hindi tinuruan ng magandang asal ikaw ng mama mo. So, sa akin lang nakikinig. Kaya kagabi, nagulat siya na inano ko siya talaga. Nag-blower kasi ako ng buhok niya. Binagsak ko tapos ginanon ko yung ulo niya konti. Konti lang naman. Talagang nainis ako. Bakit mo ako inuutusan ng gano'n na wala kang galang? Tapos yun, natigil siya, parang natauhan siya sa ginawa niya kasi hindi siya ganyan dati, nakikisuyo yan eh. Parang nagbago lang. So isa yan sa ng amo ko na kung bakit ako nagbago yung ugali nila sa akin dahil nga yung bata sa akin lumalapit. Yung bata talagang on hand ako pagka nandyan yung bata talaga. Next, kung bakit yung amo ko sa akin kasi nga parang pamilya, nagbago na yung nila kasi parang pamilya na yung turing nila sa akin. Parang kapatid na ako nila. Ayan, ganyan na yung turing nila. Parang kapatid na ako. And also, naman nila na hindi makati yung kamay ko. Wala akong pakialam sa gamit nila. Kapag may yung drawer, kapag binuksan ko, tas may nakita akong pera, hindi ko na yung bubuksan uli. Bahala na yung drawer na dyan. Kaya nung nakaraan, nakita ko, ay, drawer to ng amo kong babae. May ganto kakapal na pera. Isang beses ko lang nabuksan sa 2 taon ko. Hindi ko na inulit binuksan yun. Ganon din yung sa drawer ng amo kong lalaki. Nakita ko na may pera, tas yung relo na mas mahal pa sa Rolex, nandoon. Tapos, sabi ko, ay, talagang binalik ko kaagad. Hindi ko na binuksan, 2 years na. Ganyan ako. Bahala ka dyan na kahit magdumi-dumi ka pa dyan, magtambak yung dumi, ganto ka dumi, hindi ko talaga bubuksan yan. So, wala. Kaya din yung amo ko sa akin kasi alam mo yon, yung mga ganyang bagay, talaga ako na ayoko mapagbintangan. Tsaka din sila na sumusunod ako sa rules ba. So doon sa bahay ng matandang babae, hindi talaga ako pumapasok sa mga kwarto-kwarto nila. Ang pinapasukan ko lang na kwarto is kusina, and then kwarto ng mga laruan, and then kwarto ng katulong. Na pumupunta kasi ako doon minsan pagka may kinukuha ako, ganyan-ganyan, pero wala talaga. So, yun lang yung mga kwarto na pinasukan ko. Yung ibang kwarto, wala akong pakialam. Di ko talaga pinapasukan yan. Kaya, din yung amo ko sa akin na kampante na sila ba. Nagbabago yung ugali nila, guys. Pag nakikita nila na hindi ka nagbabago sa pagtatrabaho mo. Yan yung isang priority din sa akin or gusto ng amo ko sa akin. Hindi ako nagbabago. Kung ano yung trabaho ko dati, ganun pa din yan. Kahit na tumagal na ako 2 years, kaya mabagal akong matapos kasi pinupulido ko pa din yung trabaho ko. Hindi ako sanay na barabarahin lang katulad ng iba na punasan lang daw ng tissue yung toilet bowl, okay na daw. Ako hindi, talagang binabrush ko talaga yan lahat. Inuulit ko, nakikita yan ng amo ko, hindi ako nakikipagburuan kapag nagtatrabaho ako. So, din niya na kahit hindi niya na ako utusan, ginagawa ko na talaga. Yung mas nauna ko pang advance na ako mag-isip, alam ko na gagamitin niya, hinahanda ko na. So, ganun ako. Kaya medyo natuwa din sa akin yung amo ko kasi, hindi ako nagbago na yung iba, lalong tumagal, lalong tumamad. Ako hindi. Sa kagabi, umalis sila ng 6:30 ata. Tapos naglinis ako ng CR nila kasi nga naglinis ako ng kwarto nila alas 3. Tapos binantayan lang ako ng amo ko na lumabas. Hindi pa ako tapos maglinis ng CR. Na siya, pumasok na siya sa loob ng kwarto, natulog na siya kaya hindi ko nalinis. Nung gabi, tsaka ko na nilinis. And then umalis sila, nilabhan ko yung damit niya. Tapos na din ako. Naglinis ako ng bahay. Nagplansya ako, nagulat siya, nagtanong siya sa akin pag-uwi, asa na yung uniform ng bata. Sabi ko, pinlansya ko na. Sabi ko ganun, kaya okay na din sa kanya.
Akala niya naglalaro lang ako dito sa bahay. Hindi niya alam na kahit wala siya, nagtatrabaho ako. And wala akong pakialam sa CCTV. Ginagawa ko yung gusto kong gawin sa buhay kahit maglupasay ako dito. Wala akong pakialam dyan kahit magkamot ako ng kung ano-ano. So, yun yung naanuhan ng amo ko sa akin. Kasi nga, alam mo yung, ano lang ako talaga sa sarili ko. And yung pinaka-favorite ng amo ko sa akin is yung, ako, medyo nga ngayon tahimik ako. Hindi ako masyadong masaya. Ganyan. Pero dati talaga, yung jolly ako ba, cheerful, sabi niya nga, masayahing bata, or ayan, hindi na ako bata, 13 na. So, masayahin daw ako. And yun yung pinaka-favorite niya sa akin. Kasi yung bahay, pag wala ako, parang iba na siya, iba. Parati na silang nagsisigawan. Hindi mo sila makikitang nagiging masaya. Hindi ko alam kung bakit. Kaya pinaka-hate na araw ng amo kong babae is Sabado. Kasi yun yung time na wala ako. And parati ko silang naririnig sa gabi na nagsisigawan. Hindi ko alam kung bakit. Pag nandyan ako, nagkakalma sila kasi yung pinapagalitan nila yung bata. Tapos yung bata, dito nga lang sa kanila, walang gagawin. Pero pag nandyan ako, kinukuha ko kagad yung bata. Sinasabi ko, tara na, maligo na tayo, ganyan. So, nawawala yung galit nila kasi umaalis yung bata. Pero pag nandyan, nakikipag-away sa kanila yung bata. So, dun, lumalala yung away nila. So, by the way guys, congratulations. Sino ba yung nanalo sa ating palaro? Mary Grace Kamaligan ba yun? Ayan, so, Mary Grace Kamaligan pala. So, siya yung nanalo ng 100 GCash. Ayan, yun siya talaga guys yung pinakauna. Sa akin kasi hindi ako pumupunta sa YouTube na sinisearch nyo sa akin yung pinaka YouTube talaga na app. May isa akong app. Gamit ko yung Google. Tapos pumupunta ako sa YouTube Studio. Doon ko nakikita lahat ng comment ng mga tao. Ayan. Kung edited or hindi. Kung sino pinakauna. Doon ko nakikita lahat. And guys, si Grace Kamaligan is siya yung pinakauna sa lahat na nag-comment, and siya yung nag-comment na hindi edited na 500 Hong Kong dollar. Yung iba is edited. Hindi nyo nakikita sa YouTube na edited yung comment nyo, pero doon sa pinupuntahan ko na site kung saan ako nagtitingin, is nakikita ko kung sino yung nag-edit doon ng mga comment na 5 Hong Kong dollar, 500 Hong Kong dollar. So, pero yung pinakauna talaga siya talaga, promise. Walang siya talaga yung pinaka-winner. Hindi siya nag-edit and siya yung pinakaunang nag-comment. Ayan. Yung iba is mali yung answer, 100, 1,000, 200, ganyan. So, ang pinaka-right answer is 500 Hong Kong dollar. So, after that, comment ako doon and pinin ko na din yung comment niya na siya yung pinakauna. Tapos sabi ko, i-message niya ako. And yun nga, message niya ako. So, nasend ko na kagabi yung niya sa GCash, yung panalo niya na 100 pesos. So, next time, magpapalaro naman tayo uli. Lang yan, try ko na magpalaro minsan. So, hindi ko kung aling video yung merong palaro. Basta, pag inabot lang ako na mapuntahan ng topic ko yung ganun. So, yan, para may kayo na minsan pag nanonood kayo, may thrill naman. So, congratulations sa iyo, Grace Kamaligan. And, ayan, sabi nga ng iba, sa next video daw, ko na daw i-reveal yung sagot. So, siguro gagawin ko yan sa sunod. Ngayong video is tanong yung aanuhin ko. So, walang nakakaalam kung ano yung sagot. And the next video is nandun yung sagot. And doon ko na din kung sino yung winner. So, yun na lang yung gagawin natin next time. May nagsuggest na isa sa mga viewers ko na ganun yung gagawin. So, unang-una ko pa lang kasi yung nagpalaro. Dati yung palaro ko iba is nagla-live ako and nagpapaguest ako ng mga kung anong bagay yung sinulat ko sa papel. Ganun ako dati kasi pag mag-YouTube nung nasa Pinas pa ako tas pandemic. So, thank you guys for watching and I love you all. Bye-bye. So, ito na naman uli yung background ko. Nung nakaraan, puro iba-ibang mga resort yung background ko. Ngayon, balik na naman tayo sa kwarto ko. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.